Hello! Magandang hapon sa ating lahat, magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, mag-subscribe, and of course, don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon tayo ng mga activity sa ating Munting Tinig channel. Ang pag-usapan natin mga kamunting tinig ay ang propose na 20% or what you call this na tax, no, sa savings ng mga Pilipino sa bangko. Mga kamunting tinig, yan po ay gagawing batas. Pero naiintindihan ko ang agam-agam ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga Duterte diehard supporters ng mga mango at mga tanga. Worried sila na bigyan daw po ng buwis na 20% ang savings sa bangko. First and foremost, kung wala ka naman savings, bakit ka mamatay-matay mag-react? Sige nga, pilosopo na tayo. Kung wala ka namang savings sa bangko, bakit ikaw pang number 1 na magkuda ng magkuda? At saka proposal pa lang naman yan. Lahat po ng proposal at lahat po ng panukala ay dumadaan sa tama na proseso. Di pa nga natin alam kung yan po ay susugan, yan po ay hindi. So bakit gobyerno ngayon ang sinisisi ninyo? Tapos ikaw, wala ka man savings. So anong ginaproblema mo? Bakit may savings ka ba? Nakaltasan ng 20%? Bakit agad-agad ka agad? Pag narinig ninyo kahapon ang balita, kinabukasan mag-take effect na ba yan? Alam mo, parang katulad din yan siya sa tax. Na hindi lahat ng tax, pantay-pantay ang binabayaran natin. Katulad yan, malay mo may bracket. Halimbawa, ang savings ay ang kababayan natin ay umabot po sa 1 bilyon. So, dun kukuha ng 20%. Kung ang savings mo lang naman, 100 lang naman, kukunin pa talaga yung 20% doon. So, yan ang ibig sabihin na bago kayo mag-react, mag-isip-isip muna kayo. Hindi muna magminango, hindi muna magpinanga, hindi muna mag-inabno, hindi muna mag-inuplok. Kay kakatawa-tawa lang kayo. Kahapon nyo palang narinig ang balita, inaaway nyo na yung gobyerno na proposal pa lang naman yan. Hindi pa nga umupo ang 20th Congress. Diba? Magbubukas ang 20th Congress sa July 28. At ang panukala na yan ay siguro yan ang the best para sa mga financial expert po natin. Pero hindi po tayo yan bibigyan ng ganyang klaseng problema. May mga bracketing yan. Malay mo kung halimbawa savings mo 100 million o savings mo 50 million o 20 million, 2 million, 3 million. Depende po yan. Anong ginaputok sa butsi mo kung wala ka lang namang savings? Bakit? May savings account ka ba? O Duterte diehard supporters, may savings account ka ba? Tayo na mga walang savings account, huwag tayo mag-away sa gobyerno. Kasi alam mo kung bakit, mayroong mga pera na talagang may bracketing. No? Hindi naman basta-basta 20% kakaltasin talaga kagad. Hindi. Pag-usapan pa yan ng maayos. Kung mga Duterte diehard supporters na to, kung makareact sa gobyerno, kung makabatikos, parang, kaya nga ako, natutuwa ako Alam mo kung bakit? Ang babaw ng pananaw ng mga kumakalaban sa gobyerno. Basta anong panukala, agad-agad pinaniniwalaan nila. Daw mamatay sila tapos atakihin nila ang Pangulo. Daw bright pa sila sa presidente. Kaya nga ang proposal, may possibility na hindi ma-approve or ma-approve. Gagawin pa po yung batas. Didibatihan pa yan sa plenary. So dapat abangan natin
what will be the outcome of the debate or the deliberation. Titingnan pa dyan ang mga pros and cons. No? So, titingnan pa dyan kung ano ang mga internal rules and regulations para ipapatupad ang panukalang batas na yan na kung saan ay magkakaroon na ng tax ang mga may savings sa bangko. Pero hindi ibig sabihin, lahat tayo dyan, kakaltasan ng 20%. Sabi ko nga, paliwanag ko nga sa inyo, kung malawak lang yung pangunawa ninyo, kayo na kumakalaban sa gobyerno, mag-isip muna kayo bago kayo mag-react. Kasi, baka mamaya, pagtawanan kayo ng anak ninyo na nag-aaral sa business and accountancy, baka mamaya, pagtawanan kayo ng mga anak ninyo na tuturo ng economics, o business and finance, baka pagtawanan kayo ng mga apo ninyo na mayroon ng tinatawag na galing sa pag-i-interpret as far as what we call this, taxation is concerned. Kung may mga kababayan tayo na may mga savings, na ganito, pasok sa, parang tax ba? No? Ganito. Halimbawa, sa halagang sa 100,000, mayroong tax na 20%. Sa 200,000, may 20%. May mga ano ba? May mga alituntunin. So, may mga selling ba? May mga selling bago ipapatupad. Kung savings mo lang naman, 500, alangan kunan pa yan ng gobyerno ng 20%. Di ba? Hindi naman. O halimbawa, kaka-open mo pa lang ng saving account sa bangko. Di tayo mag-mention kung anong klaseng bangko. Minsan kasi 10,000, 5,000, 500 by savings or 100. Alangan pa yan kukunan ng 20%. Di puta naman niya ka mga mangumango. Kung mag-react kayo, bala pang-akala ninyo talaga lugiin kayo ng gobyerno. Ang tanong, may savings kayo? May bangko kayo? May bangko siguro katulad ng inuupuan ko na bangko na. Huwag mo na mag-iisip muna bago mag-react ng kung ano-ano sa gobyerno. Hindi tayo pinapahirapan ng gobyerno. Kung baga responsibilidad ng gobyerno na hanapan ng solusyon ang problema pinansyal ng ating bansa. So ngayon, kung mayroong mga panukala na pinaka-the best, hindi ibig sabihin na i-implement ka agad-agad yan. Isa sa batas pa po yan. Paano po maging isang batas yan? Kailangan dumaan pa po yan sa masusi na deliberation, sangkatutak na mga amendments, sangkatutak na interpolation, sangkatutak na debate sa plenary. Magandang pag-isipan yan. No? What are the rationale behind of that particular suggestion na bubuwisan na ng 20% ang mga savings sa bangko? Pero hindi ibig sabihin, lahat tayo na may savings sa bangko, papaniwala tayo kaagad-agad na may tax na tayo na 20% out of our savings. Kaya nga palagi, sabi ko kanina, ang 20% na yan kung sakali man na matupad ang ganyang klaseng batas, or kasi isa sa batas yan, mayroon pong corresponding amount na savings sa bangko ng ating mga kababayan na papatawan ng 20% na tax. Yon ang tama na paliwanag dyan. Kaya kung mang-react lang kayo, gamitin nyo yung 20% na panukala, tapos sirain nyo yung gobyerno, magalit kayo kay Pangulong Bongbong Marcos, ay ibang usapan na yan. Katangahan na po yan. Isa kang malaking tanga kung hindi mo nauunawaan ang rationale behind of that particular proposal. Na kung saan, mangyayari lang po yan kapag po isa batas. At saka nakakatawa, pag wala kang savings, tanggapin natin. Kung wala kang savings, ano pang ginaproblema mo? Ayaw nyo ba na buwisan itong mga malalaking mga negosyante? Na kung saan ay yung iba nagpapahirap sa ating mga consumers. Kumbaga, nag-hoard ng pera sa bangko. Bawal man na yung pera mo
itatago mo. Yan, kasi minsan yan ang taktika ng mga negosyante, ng mga trilyonaryo, ng mga bilyonaryo. Nakakaapekto din yan sa daloy ng salapi. At kapag naapektuhan ang daloy ng salapi, naapektuhan din po ang price at saka ng demand and supply. Pag may nag-hoard ng pera sa bangko, kasi matalino din ang mga businessmen, apektado din ang price natin. Apektado din ang daloy ng salapi sa ating merkado. So yung 20% na panukala ng out of the savings ng mga Pilipino o ng mga negosyante o ng kani-kanino man, pag-aaralan pa yan. At ito pa, huwag magminango, mag-research, huwag agad-agad magmamagaling. Itong mga DDS na to, nakarinig lang napapatawan ng 20% ang mga Pilipino, ang savings nila sa bangko, nag-react na kay man mga dakilang tanga at bobo.